Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Isang maganda araw po sa inyo mga kauntahan. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at masayang episode ng People's Court, lalo na nga at bare month na and Christmas season na sa Pilipinas. Ako po muli ang inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at syempre pa hindi pwedeng mawala ang nakahinga na rin ng maluwag dahil tapos na ang 2024 bar exams na si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge! Hi Attorney Al at hello din po sa inyo ating mga kahuntahan at welcome po sa isa na namang bagong episode ng People's Court. At tama ka, Attorney Al, medyo nakahinga na nga ng maluwag-luwag ngayon. Medyo lang? Medyo lang. Kasi patuloy pa rin po ang dasal para sa positive results naman ng 2024 bar exams, especially nga para kay Barry. Yun. So, again, mga kauntahan, welcome po sa isa na namang siksik, liglig at umaapaw na episode ng People's Court. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Hatid po namin sa inyo uli ni Attorney Al ang isa na namang episode na siguradong marami kayo matututunan in a fun and enjoyable way. Di ba, Attorney Al? Oh yes, dahil bago ito yung segment, no? Magpapa-games tayo today. Joke lang po. May games talaga, no? Okay, pero bago po tayo mag-topic reveal, in the meantime, magbalik tanaw na muna tayo sa most recent episode natin tungkol sa divorce bill with family law expert Attorney Maylene Yumol Espina. Roll VTR. Mag-move forward ka sa isang relasyon kung hindi nag-work. Kasi hindi talaga yan ang para sa'yo. Yung para sa'yo, madali. Hindi ka pa iyakin. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. At of course, maraming salamat ulit sa bago nating love guru na si Attorney Maylene sa kanyang pagpapaunlak sa ating imbitasyon kahit na sobrang busy sa kanyang schedule. So bakit siya love guru? Kasi ang daming advice na sabi niya parang hindi siya pro-divorce pero pro-true love daw siya. Yun, yung mga last niya doon, nakakatuwa eh. Pero hindi yun ang takeaway po namin, hindi lang po yun. So, Attorney Al, anong takeaway mo from that episode? Yes, thank you Judge Jing at thank you din kay Attorney Maylene sa kanyang napakalinaw at actually balanced na discussion tungkol sa pending divorce bill last week. So, actually hindi na last week. Last episode. Last episode, mga 2-3 weeks na yan. Okay. Pero available pa rin po yun. Anyway, so ang gusto ko i-emphasize uli from that episode is yung discussion ni Attorney Maylene tungkol sa nabanggit sa current version ng divorce bill na irremediably failed marriages at irreparably broken or dysfunctional marriages. Sabi ni Attorney Maylene, yung irremediably failed marriages, sa pagkakaintindi niya, ay yung mga marriages na talagang bumagsak at lumagapak at hindi na naiayos despite their best efforts. Katulad ng nakialam na o nagpatulong na sila sa mga magulang nila, ninong at ninang, pari, pastor, nag-marriage encounters na at lahat. Ayun, kahit anong pamamaraan ay sinubukan na pero wala pa rin nangyari. Yun namang irreparably broken or dysfunctional marriages, yung diferensya ng mag-asawa sa isa't isa ay hindi talaga uubra at nakakasakit at nakakapinsala na sa kanila at sa mga anak nila. Yan. So what about you, Judge? Ano ang takeaway mo from that episode? Thank you, Attorney Al. Ako naman, ang takeaway ko, hindi nga sa pagiging love guru ni Attorney Maylene, pero maganda na, yung pro-true love daw siya. Na pagkatotoo raw yung pag-ibig or pagmamahal, you're at peace. Hindi ka nasa-stress. Pero hindi po yun yun. Okay. Yung takeaway ko from that, from the discussion of Attorney Maylene is yung binanggit niya about the new grounds for absolute divorce. Kasi sabi niya nga, yung mga ibang grounds na existing na sa family code nandun, parang grounds din for absolute divorce. Pero meron pang new grounds. Katulad na lang nung 5-year na physical separation without the possibility of reconciliation. Tapos kasama rin yung legally separated na sila, tapos gusto nilang i-convert sa divorce. Tapos yung sexual reassignment surgery, o kaya yung nasintensyahan yung isa sa mag-asawa, ng at least 6 years sa pagkaparusa or pagkakakulong, kahit na pardon pa daw. Tapos kasama rin yung domestic at marital abuse, kasama na rin doon yung mga iba't ibang klase ng abuse under
Davao-C Law. At pati na rin yung tinatawag na irreconcilable differences. The very controversial. Yes, pero note po, malalim po ang definisyon ng irreconcilable differences sa ilalim ng divorce bill na ito. Hindi ito yung basta incompatible lang. Kaya, para mas malaman nyo po kung ano nga ba yung konsepto ng irreconcilable differences under dito sa current version ng divorce bill natin, mas maganda po na panoorin nyo po ang episode na yon at pakinggan ang malinaw na paliwanag ni Attorney Maylin tungkol doon. Yes, I agree, Judge Jing. Talagang worth watching and rewatching ang episode na yon tungkol sa pending divorce bill dito sa atin. Kahit hindi tayo sure kung may pag-asa bang maging batas ito in the near future and during our lifetime. Oo nga, Attorney Al, no? Abutan kaya natin ng divorce law. Or baka para na lang yun sa isang kanta na lang yun na pangarap ka na lang ba or magiging katotohanan pa? Oh, di ba? Oh, di ba? Hindi ko alam. Galing pala kumanta ni Judge. Dapat lagi natin ginagawa yan every episode. Tapos may song number time. ka. Yan, dance number ako. Song number si akin, dance number. Oh, sige. So yun, gagawin mo interpretative pwede. dance. Oh, di ba? Sige. Pangarap ka na lang ba? Or hindi yung magiging katotohanan. Paano ba magiging katotohanan? Magiging katotohanan. Ayun. Anyway, pero ano bang, yun? Ano pa magat yun? Familiar siya, pero anong kanta yun at sinong kumanta? Yun nga, hindi ko nga ma-recall yung title and singer. Yung line lang na yun ang natatandaan ko from that song. So, ewan ko nga kung pwede ba nating i-Shazam. Alam niyo yung Shazam kasi 'di ba nakakapagka inano mo mahuhulaan niya. Baka hindi din kasi niya magets kasi itong si Shazam ay mga foreign songs ang yatang uubra sa kanya. Mali mo naman updated na ang kanyang database. Ayun. Oo nga, pero baka ating mga kauntahan alam nila yung title ng kantang 'yan. At isama niyo na rin kung sino ang singer, no? Yeah, oo. Kaya kung alam niyo po yung kantang kinanta ni Judge Jing, paki-comment na lang po sa episode na ito para alam na rin natin. Oo nga po, mga kauntahan. So please help us figure out the title of this song and the name of that singer. Yung kinanta ko po kanina, hindi ko na po uulitin dahil nakadalawa na ako. At pwede po kayo mag-request ano po gusto niyo ipakanta kay Judge Jing. Hindi, kaya ito yun. Anyway, mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood ang episode natin na yon ng The Divorce Bill or any of our previous episodes, or di kaya gusto nyong panoorin uli, ang lahat po ng episodes natin ay ina-upload natin sa Facebook page and YouTube channel ng People's Court. Para po mabilis, hanapin nyo lang ang GNN People's Court and click on the episode that you would want to watch. At sana po lahat ay naka-like and follow na sa Facebook page natin at naka-subscribe na po sa YouTube channel ng People's Court. At tapos po i-alarm nyo po yung notification para ma-notify kayo agad pag may bagong episode ang People's Court. Right. At bukod po sa panonood, please feel free to share and forward our episode sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, mga bar reviews for next year. Yes. Kasi nag-ano na. Yes, advance bar review na nga eh. Oo. At saka nagbigay na ng schedule for the yes. 2025 bar si Justice Ami. Yes, correct. At kung sino-sino pa na take advantage at gustong matututo ko sa batas. Yes, tama. And mga kahuntahan, mas mainam po syempre na abangan nyo po at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Tuwing Sabado po yan ng alas 7 ng gabi sa One Media Network. Yun po yung hahanapin nyo kasi po yun na po yung bagong pangalan ng GNN. Now, may replace din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network sa buong linggo. Yung for that week, no, at sa iba-ibang time slots po kung hindi nyo po naabutan ng premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, tapos sa banggit po ng ating executive producer na si Bucharano na pati raw sa Destiny Cable para Channel 47. Oh, wow. Nandun na rin. At sa iba't ibang cable providers po sa iba't ibang probinsya. At yun nga, pati sa UHF Free TV Channel 47 din po siya. Yan. At kung halimbawa wala po kayo cable TV sa bahay, pwede po kayo mag-workout sa Fitness First. Yes, Meron po doon. Nag-send na naman sa akin si Migs. Yung dati
estudyante. Oo. At nag-take siya ng bar. Oo, So sabi okay. niya, sabi ko, ba't ka nandyan? And then I forgot, kailangan mo rin pala ng, Yeah, of course, ng wellness, no? Yes. Para rin matanggal yung stress. Tama. So, may workout siya before studying. Ganun siya, workout. So, health, mind and body ang kanyang balance. Saang saang branch ng Fitness First? Hindi ko na natanong eh. Basta sinenya ulit, ayun, nandun. Ikaw yung nandun. Bakit ikaw lagi ang pinipicturean niya at hindi ako? At meron pa, yun actually, aside from Fitness First, so hello po sa ating mga viewers, mga nag-workout sa Fitness First. Isa naman kasama ko sa parish, nung nagkita kami by chance sa Starbucks, sabi niya, Judge, napanood kita nung nag-workout ako sa gym. Inassume ko kasi na Fitness First, kasi alam ko nga kay tayo ng Fitness First. Pero baka ibang gym pala. So kung saan man po yung additional gym na yun, hello po sa ating mga viewers na nag-workout, na I'm sure maganda yun, di ba? Talagang balance. Nag-workout kayo, tapos pati yung mental nyo rin na exercise because of our show. Tapos enjoy pa kayo because we try to deliver po talaga yung content namin, yung legal information in a fun and enjoyable manner. Yes. Diba? Kaya kung nag-iisip po kayo magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa inyong cable, na dapat may carry na dapat meron. Ayun, correct. So we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like the People's Court, but also to other local and international channels. So for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Because remember, mga kahuntahan, Attorney Al? Yes. Okay? Knowledge is power and sharing is caring. Ayan. Again, talagang meron talaga ito blending. Oo, diba? Parang yung boses natin. Nagsisynchronize naman eh. Maganda naman pakinggan. Pero hanggang doon, huwag niyo po kayong pakantahin na sabay. Baka para kami nagno-novena. So, marami na. Hindi yung ano ata yung pabasa sa Holy Week. Gano'n ba yun? Oo. Baka parang gano'n ang dating natin. Christmas. Pero ang lungkot ng dating natin. Okay lang, masaya. Kaya maraming salamat po ulit mga kauntahan sa walang sawang panonood. Teka lang, nauluhan na. Ayan na po. Ang trait po ni Attorney Al, lagi po siyang The Crying Tears of Lady. Joy. Tears of Joy, yes po. Ganyan po siya pagka. Crying Lady, starring Angel Aquino. Crying Lady, si Sharon Cuneta, si diba, Angel Aquino. Nandun si Angel. At saka isa pa. Sino pa? Angeline Quinto. Gawa na ako. Okay. Anyway, okay. Ayan. Siyempre, di ba ka-relate yung mga medyo bata-bata natin audience? Pero nasa Netflix yun. Nasa Netflix ba siya? Yes, Okay, that's nice. Nila. Okay, so ulit nagpapasalamat kami sa lahat naman nag-share na ating episodes, and thanks din in advance sa mga mag-share pa lang na aming episodes. Okay, and with that, it's time na for a special shout out to some of our kahuntahans. Sino ba ang nasa listahan natin today, Attorney Al? Judge, ang una sa listahan ay ang kauntahan natin na si Bong Katol na nag-post ng comment sa teaser natin for the last episode on the divorce bill. Sabi niya, yes po, mula po nang makapanood ako ng program nyo sa TV ay wala na po ako pinapalagpas na episode. Grabe. Ayun, nakakatuwa po ang tandem ninyo. Masayang panoorin at marami po ako natututunan tungkol sa batas. Maraming salamat po and God bless you. Ay, nakakataba po ng puso ang comment nyo, Sir Bong Katol. Maraming salamat po. Please continue to watch and support People's Court. Yes po, Sir Bong. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka actually, bukod dun sa teaser na yon, nagpadala rin pala siya ng direct message sa atin. Na ganun din, essentially, parang sinasabi niya na simula nga nung napanood niya yung program natin, talagang lagi na siyang nanonood. So maraming salamat po, Sir Bong. And we promise po na, ayan po, yung mga future episodes natin will continue to feature interesting topics po. Katulad ng featured topic natin today, na siguradong kapupulutan niyo po ng mahalagang legal information. Yes. And Attorney Al, may special shoutout din tayo sa isa namang kahuntahan natin sa YouTube na si @GeorgeRamirez3994 na
nag-post ng comment 2 months ago sa episode 27. So kahit matagal na yung episode 27 natin, tungkol sa small claims, pinapanood pa rin. Tungkol sa small claims, kung saan kasama natin si Judge Glenn Clemente. At yung episode na yun remains one of our most popular episodes on YouTube. Wow. O, diba? Ang sabi po ni Sir George, thank you po, attorney. Pwede po bang ma-invite any one of you to talk about KP procedures para sa aming mga bagong Lupon members dito po sa Barangay Talondos, Las Piñas? Thank you very much po, di ba? Wow. So maraming salamat po. Hello po sa inyo, Sir George, at sa lahat po ng mga taga-Talon no, sa Las Piñas. May mga relevant episodes po tayo dito sa People's Court tungkol sa katarungang pambarangay na baka makatulong po sa inyo. Katulad po ng episode 39 na katarungang pambarangay, ang title po nun, with the former DILG USEC, sumalangit na ang kanyang kaluluwa, Martin Dino, at episode 106 din po, yung ADR under the katarungang pambarangay, with no less than the head of the Office of for Alternative Dispute Resolution na si Attorney Irene Alagok. Pero kung kulang pa po ang episodes na yon, please feel free po to message us via Messenger so that we can see how People's Court po can further assist you po sa barangay nyo tungkol sa legal information, yung relevant legal information. And in addition to that, pwede nyo rin pong panoorin ang Sa Barangay Tayo na pinangungunahan ng ating station manager at executive producer na si Butch Serrano. Oh, yes. Sigurado po kaming malaki pong may tutulong ng show na yon at ang mga nabanggit naming episodes ng People's Court sa mga bagong miyembro ng Lupon katulad nyo po. Yes. Kaya kung hindi man tayo makapunta, Yun, so just naman. keep watching us. No? Yes, so watching People's Court and yung Sa Barangay Tayo. Tama. Ayan. Okay, so thank you po ulit, Sir Bong at Sir George. At sa iba pa natin mga kauntahan, please keep your positive messages coming. Dahil sila po ay talaga nakaka-inspire sa amin. And abangan nyo po ang pag-shoutout namin sa inyo sa isang future episode ng People's Court. Tama. And with that, mag-personal shoutout naman tayo. Sino bang babatiin mo this week, Attorney Al? Thanks, Judge. So una, congratulations to all the 2024 bar exam takers for a job well done. Deserve nyo mag-celebrate dahil hindi biro ang pinagdaanan nyo. May prayers, no? Ako yung nagdadasal para sa positive result para sa lahat. And also belated happy birthday or belated birthday last September 15 sa kabatch ko sa Gankay Kulo, ang aking BFF na si Attorney Rosel Samera. And last September 16 sa aking pinsan na si Elamay Ampatu. Ayan. What about you, Judge? Thanks, Attorney Al. At belated happy birthday dun sa mga binati po ni Attorney Al. At syempre, yun sa mga nakumuha po ng bar. Ako naman po, binabati ko ng belated happy golden birthday ang pinsan kong makulit na parang kapatid ko na si Maita Toral, who became a golden girl last September 13. Ayan, paulit-ulit ko yung sinasabi na golden girl ka na kasi parang ayaw niya pang tanggapin na golden girl na siya. Golden girl ka na, okay yan, we're golden, diba? Yes. Then of course, kahit wala na siya rito, yung next na i-greet ko, hindi pwedeng hindi i-celebrate at banggitin ang birthday ng husband ko last September 17. So, he would have turned 52 na sana if he was still alive. But now he's perpetually 43. Yes. So, I love you, Daddy ko, and miss you. Oh, and finally, sisegundahan ko yung pag-congratulate mo, Attorney Al, sa mga kumuha at nakatapos ng 2024 bar exams. Congrats sa inyong lahat, future marvelous MVL, yan, and ethical lawyers, especially kay Barry. You have successfully completed the 2024 bar exams and more prayers for the successful and positive outcome, of course, of the 2024 bar exams. And na sana maging abogado na kayo at kasama sa oath-taking na nakaschedule sa January 24, 2025. Wow, nakaschedule na. Oo. Kung marami papasahin, malaki venue niya. Yeah, baka sa kaya, indication niya, pagka nag-set or nag-schedule sa isang malaking venue, kasi maraming papasa doon. Nga. Yeah. So, let's hope Philippine Arena. Yes. Oo, yan. Okay. Ayan. Meron ka pa dagdag na, ano? Ay, oo. Tapos, meron lang po kami special announcement. Yun naman ay para po dun sa upcoming sixth, ito po ha, ipapakita on screen ito, the 6th Asian Mediation Association Conference. It's an international conference po, gaganapin po yan dito po sa Pilipinas. So, we are
Ang pinaka-dates po niyan ay October 15 and 16, 2024 sa Grand Ballroom ng Shangri-La, The Fort. So sa BGC po yan. So we are inviting all the lawyers, law students, interested participants. Andiyan po, nakapost on screen yung mga detalye po tungkol po dito sa ating 6th Asian Mediation Association Conference na gaganapin po dito sa Pilipinas. So may mga international speakers po dyan. And yung mga interesado po, marami po kayo talagang matututunan. Kasi Attorney Al, ang pinaka-head ngayon ng AMA is no less than Court Ad, our very own court administrator, the Honorable Raul Bautista Villanueva, na naging guest na natin before. And we hope that we will have him back here again in a future episode of People's Court. But in the meantime, ayun po, lawyers, law students, mediators, lahat po ng interested. HR, pwede kaya dyan? Basta mediation, yeah, oo. Basta meron pong slots, kasi limited ang slots eh. So, ito pong poster na to, yan, na ipa-flash on screen, yan po. Pakisunod nyo po ang detalye for the registration. Yes. Yan. Okay, so thank you very much, Judge. And belated happy birthday kay Maita. And of course, we remember Attorney Gilbert on what would have been his 52nd birthday last September 17. And of course, congrats Barry. Yes, konti na lang. Yes, Ay, kapag ka naging abogado ka talaga, I will claim medyo may part at meron akong parte doon. Oo, malaki yung ano mo doon. Ayun, naging estudyante ko siya. Yes, of course. Yung pa lang sa sales, tapos yung sa, yun nga, di ba, yung nasabi ko sa'yo kanina, yung last minute bar tips. So, grabe talaga. Yun po, congratulations po kay Attorney Al and kay Donnie for that very wonderful and helpful na video po, yung last minute tips po nila sa civil law, na alam ko po talaga na pinaghandaan nila, yung grabe po yung preparation nila for that. And while I was watching it, pati po ako, na-review din po ako. Na-review at nag-enjoy ka rin. Yeah, at nag-enjoy. Makakatuwa po talaga siya. Available po yan sa YouTube. Sa YouTube so, ng The House of Law. Yeah, in The House of Law. Kahit tapos na po ang bar, panoorin niyo po siya, matutuwa po kayo. Lalo ba yung gumagano-gano siya? At saka syempre with the special participation ni Princess. Yes, si Princess po. Yung kanyang bagong sidekick. Oo, yan. So, and anyway, maraming salamat Attorney Al. And all with God's grace in accordance with His, of course, best plans and perfect timing. Yung sabi mo nga about kay Barry. Kay Attorney Barry. Nakasira talaga. Attorney Barry, yes. Let's claim it. Oo, claim na po. Lord, please. Ayan, natitensa naman ako. Bago pa ako lalong matense, mag-topic reveal na tayo, Attorney Al. Oo, chill lang kasi, Judge. Malapit na mag-attorney si Barry. And as they say, no, since he has already done his best, no, let God do the rest. Ayan, salamat. Thank you for that reminder. Okay, so katulad nga nung sinabi ng one senator recently, no, kaugnay sa okay, ito na pala, sorry. Akala ko related pa rin kay Barry to. Sabi ko, meron bang may sinabi. May sinabi ba isang senator tungkol kay Barry? Wala naman. Okay, so now this is our topic, mga kahuntahan. At hihiramin natin yung sinabi ng isang senador kaugnay sa usaping marital rape, no? Kasi yun ang topic natin. At ano ang sinabi niya? Sabi niya, in heat. So dahil dyan, yun po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kauntahan. Ang opensa ng marital rape sa Pilipinas. Meron ba talaga nun? Tama ba yung sinabi ng isang senador na paano na lang daw kung in heat ang asawa pero ayaw ng asawa niya? Paano na nga ba? Ayan, ako. Mukhang magiging mainit at talagang interesante ang magiging usapan natin tungkol dyan mamaya, Attorney Al. For sure, Judge Jing. Kaya tumutok po kayo, baka makarelate kasi kayo. Pero syempre, hindi mawawala ang pag-discuss muna natin ang dalawang featured questions for today sa second segment. Then, ipapakilala na natin ang ating special guest sa tail end ng second segment before proceeding to discussing in detail our third topic or our topic sa third segment natin. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. Ako po ulit si Atty. Al Jumrani at syempre kasama pa rin natin ang naubusan na ako ng i-introduce dito sa kasama ko, si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi ulit, Judge. Ay ulit, Atty. Al, natatawa naman ako doon. Naubusan ka na talaga ng adjective for me, di ba? Well, okay lang naman sa akin kahit every week ay introduce mo na lang ako as the one and only. Yes, kasi wala naman iba. Yun na talaga, natatangi, nag-iisa, yan. Walang katulad. Walang katulad, walang kapares. Yan, mga ganon. Okay na yon. Anyway, welcome po ulit mga kahuntahan sa episode nating pinamagatang In Heat. Ito po muli ang inyong lingkod, Jing Oyenko Nolasco. At narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment kung saan may dalawa tayong tanong na sasagutin mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos ay magbibigay din tayo ng konting patikim tungkol sa ating topic tungkol sa marital rape. Kaya ganun po yung title natin, In Heat. Now, Atty. Al, since ako ang sumagot ng first question last week, ikaw naman ngayon. Oh, ako ba? Oo. O sige, ako na nga pala this week. Yes. As always, lagi naman diba, ako. As always. Lagi ako nauuna. Oh, hindi Hindi rotation ba? tayo Okay, lagi dyan. sige. Yeah. Okay, sige. So, kanina, ready? Ready na ako. Okay, sige. Ang unang tanong natin ay medyo mahaba. Talaga? Oo, kaya prepared ka na. Sige. Kinakabahan ako. Oo. At galing sa kahuntahan natin na si at Joven Morota 8343 na nag-post ang question na ito 3 months ago sa episode 34 natin on estafa, kung saan special guest natin si Dean Jim Festin. Again, ito po yung isa sa mga blockbuster episodes natin sa YouTube. So, handa ka na ba, Atty. Al, sa mahabang tanong na ito? Yes, I'm ready. Okay, sige. Parang kinakabahan talaga ako sa totoo lang nung sinabi mong mahaba ang tanong. Pero, sige, bring it on. Okay. Eto, medyo mahaba talaga, Atty. Al. Feeling ko baka malatin ako ng slide sa haba na babasahin ko. So, eto na, Atty. Al. Attorney, ang estafa ba ay civil case or criminal case? Attorney. Yun na yun? Yun na. Haba nga. Oo, yun na. Haba, diba? Yan, okay. So, thank you, Judge Jing, for reading at Joven Morota 8343's very long question. Yeah. Ang haba nga. So, ulit ang tanong ay, ang estafa ba ay isang criminal case or civil case? Ayan. So, Sir Joven, ang estafa po ay isang criminal case na pinaparusahan sa ilalim ng Article 315 ng Revised Penal Code. Gaya po ng na-discuss namin ni Dean Festin sa episode 34, ang Article 315 po ay isa sa pinakamahaba, if not the longest provisions of the Revised Penal Code. May iba't ibang klase po kasi na estafa na pinaparusahan sa ilalim ng Article 315. At ang kaparusahan po ay, or imposable penalty, ay nakadepende po sa value ng damage caused. Tama. Pero may civil aspect po ang krimen na estafa. Nakadalasan ay kasama na po sa pagsampa sa criminal aspect ng estafa. Correct. Pero yung complainant po ay may choice din po na mag-file ng separate civil case para habulin yung civil aspect ng estafa, which is the value of the damage caused by the criminal act. Katulad ng mga nabiktima ng mga pyramiding scheme or investment scams. Pwede nilang habulin lang yung amount na investment nila or both the criminal and civil aspects. But to be clear, estafa po is a criminal case. Yun. And I thank you. And I thank you. Thank you, Atty. Al, for that well-explained answer. For a very long question. To a very long question. Kasi na-distinguish na nga at saka nasabi mo rin na merong civil aspect yung case ng estafa. Now, ano naman ang ating second question, Atty. Al? Okay, ang second question natin ay halos related din sa topic ng estafa. Okay. Sinend ito sa atin via direct message ng kauntahan natin. Itago natin sa alias na Leia. Okay. Dear Charo, pwede bang i-hold sa loob ng bakuran ng pinagkautangan ang may utang na mahigit sa 1 oras at pilitin siyang
pinagawa ng isang kasulatan, pumirma ng isang dokumento tungkol sa utang. Kahit nagmamakaawa na ang may utang, napalabasin na siya at nag-iyakan na ang mga anak niyang kasama niya. Tapos sinampahan pa rin siya ng estafa. Yes, Ate Charo. Judge G. Thanks, Attorney Al, for reading Leia's question. Actually, nakakalungkot kung para malinaw lang, no? So, apparently, yung may utang, okay, nandun sa bahay nung inutangan niya. Tapos, ayaw palabasin. Doon sa bakuran. Oo, parang dinitain siya for 1 hour. Pumirma ka. Pinagawa siya ng kasulatan na magbabayad siya. Ayan. Tapos umiiyak na, tapos kahit labag sa kalooban niya. Tapos nagmamakaawa na siya na palabasin na siya. Kasi kasama niya yung mga anak daw. Correct. Tapos ngayon, pumirma na siya, pero sinampahan pa rin siya ng estafa. Oo, yun. Okay, Judge G. So nakakakalungkot nga yung nangyari, yung senaryo na binigay sa atin ni Leia na yung nangyari dun sa may utang na hinold pa sa loob ng bakuran for more than 1 hour at pinilit na gumawa ng isang kasulatan. Now, Leia, at parang ang ano kasi ni Leia dito, ano raw ba yung pwede ring ikaso doon sa taong gumawa noon? Kasi siya, parang yung may utang, pinaila na ng kasong estafa. Now, base doon sa senaryo na binigay ni Leia, at the very least po, pwedeng maging grave coercion ang nangyari. Ano ba yung krimen ng grave coercion? Siguro ito pwede natin i-feature sa... Hindi pa natin ito na-feature Yung mga iba't ibang klase ng... Wala pa. Parang meron na tayo, na ayaw ko. Ano ba yun na episode? Hindi. Ano yun sa consent yun okay. Consent yun. Okay. Parang wala pa. Parang meron tayo yung mga oral defamation, intriguing against honor, unjust vexation. Pero itong coercion, parang hindi pa natin na-feature. So ano nga ba itong grave coercion? Ngayon, itong grave coercion po, ayon po sa magandang i-cite natin yung desisyon ng Korte Suprema sa 2006 case ng C. et al. Versus Secretary of Justice, which is GR number 166315. Sabi po ng Korte Suprema doon, ang mga elements po ng grave coercion under Article 286 of the Revised Penal Code ay ang mga sumusunod. That a person is prevented by another from doing something not prohibited by law or pinigilan na gumawa ng isang bagay na hindi naman bawal sa batas o kaya naman ay pinilit na gumawa ng something na labag sa kanyang kalooban, maging tama man ito o mali. Pangalawa, na yung prevention or compulsion, yung pagpigil or yung pagpilit ay through karahasan or violence, threats or pananakot or intimidation. Intimidation threats parang sa Filipino kasi parang almost the same, di ba? Yung pamimilit, pananakot, ganyan. At na yung tao po na na-restrain or napigilan nung sa kanyang ano ba yung will, kanyang kagustuhan at liberty or yung kalayaan ay walang, kumbaga yung pumigil po na tao na yon dun sa isang tao na gumawa ng something, no, ay wala naman pong karapatan na gawin yun. O kaya, in other words, the restraint is not made under authority of law or in the exercise of any lawful right. Or wala siyang karapatang gawin, wala naman siyang otoridad mula sa batas. Now, sa tanong ni Leia, mukhang swak sa grave coercion yung nangyari. Bakit? Correct. Kasi nga, bakit siya pinipigilan lumabas doon sa bakuran na yun? Hindi naman bawal lumabas. Hindi naman bawal lumabas ng bakuran na yun, di ba? Tapos bakit pinipilit siyang gumawa? Bakit siya pinilit gumawa nung kasulatan? Nalabag sa kalooban niya. Nalabag sa kalooban niya. Tapos yun na nga, kahit nagmamakaawa na siya, tapos kahit umiiyak na yung mga anak niya, ayaw pa rin siyang palabasin. So, okay, tapos, paano yung third element? Kasi sabi mo yung third element, yung tao na nagpipigil, dapat not in the exercise of a right or a lawful order, something. Lawful authority. Lawful authority. Paano kung sabihin niya, kaya ko lang naman siya pinilit para magbayad siya, karapatan ko ang mabayaran ako? Well, merong proper ways of doing that. Hindi yung parang pilitin mo isang tao na pumirma or actually, hindi nga pumirmang ginamit na term gumawa ng isang kasulatan. So talagang pinasulat siya. And kahit po kasi may utang, kayo yung pinagkakautangan, wala po tayong karapatan na mamwersa ng ibang tao na gumawa ng mga ganong kasulatan. At lalo na nga po na idedetinan nyo siya, hindi nyo siya palalabasin hanggat hindi siya gumagawa. No? So yan po ay talagang parang swak na nga na maaring maging pumalo dun po sa crime na grave coercion at the very least. Kasi baka maano pa yan, yung mga detention pa, mga ganon, di ba?
So, yun. Kaya, I think nga, mas maganda na mapag-usapan pa natin to ng mas masinsinan, yung mga ganyang klase ng mga pangyayari, no? Sa isang future episode of People's Court. Kaya maraming salamat, Leah, for bringing this to our attention. Yun. Alright, so there you have it, Leah. A good explanation from the one and only Judge G. Diba? Yes. Thanks for that, Judge. Now, sa iba pa natin mga kauntahan na gustong magtanong sa amin, please feel free to send us your questions either by posting as comments in any of our episodes on our FB page or on our YouTube channel. At ayun, pwede rin actually padala sa direct message. Yes, direct message, of course. No? Mas marami nga nagpapadala ng direct message. Yes. Because we understand, may mga questions talaga na are very sensitive. Yes, at ayaw nilang i-disclose yung pangalan. Correct. At kaya nga nitong si alias Leah, talaga ni-request na nung, kasi lagi po namin sinasabi, kung napapansin nyo, sinasagot po namin na pakiabangan po yung pag-discuss namin sa concern nyo sa isang future episode ng People's Court para po sa kaalaman ng lahat. Yun po, legal information po kasi yung ating pinaka-primary purpose. Pero gaya po ng assurance namin, talaga naman pong itatago namin ang pangalan nyo, no? Kumbaga yung identity nyo. Pero of course, ang always namin paalala rin sa inyo, kung kayo po ay may kaso na or nagbabadyang maging kaso, pinakamainam po na kumonsulta na po kayo sa isang abogado, maging pribado man po yan or public lawyer, para sigurado pong maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance, katulad na lang po na baka kailangan magpagawa ng demand letter or sagot sa demand letter or paggawa ng iba pang legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. No? So, kung wala naman po mga lawyers, pati po yung mga law clinics na law schools, ang legal aid ng IBP, mga local chapters, pwede po kayong lumapit sa mga ganun. Yes. Yun. And finally, reminder lang din po mga kauntahan na ang pag-discuss po namin ng inyong mga tanong ay for legal information lang po. Para dagdag kaalaman sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang kasi ang pwede namin ibigay na tulong sa inyo, hindi po legal advice, legal assistance at financial assistance. At wala rin pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan naming mga hosts ng People's Court at ng mga kauntahan nating nagtatanong sa amin. That's right. And with that, pwede na nating i-discuss ang topic natin for today. Sa episode natin na pinamagatang In Heat. O, diba? Yes, in heat ka, Judge. Hindi naman. Hindi, malamig eh. Malamig kasi dito. Malamig sa at umuulan na. Habang nagtitape kami, umuulan. Yes, umuulan. Kaya maganda po yung panahon natin ngayon. Yeah, but to a certain extent, ayaw natin na magtuloy-tuloy ang ulan. Oh yes, oo. Ayaw po namin ng malakas na ulan. Gusto lang namin na medyo malamig na konti. Kasi syempre marami pong mga kahuntahan tayo na pipinsan, nag-worry tayo sa kanila pagka malakas ang ulan, lalo na yung mga walang tahanan na sarili o kaya mga tahanan po nila ay mahihina, temporary lang. Yun po, mahirap po pagka nagkabagyuhan na ganyan. So, yung tama lang naman po, sakto lang sana. Okay. Now, going back to our topic, nung isang buwan kasi, medyo naging controversial ang isang bagitong senador sa isang Senate hearing. Pagkatapos ng tanungin na paano raw ba kung, ito pa nga una niyang ginamit in the mood, quote-unquote, si Mr. for sex or yung pakikipagtalik. Pero ayaw ni Mrs. Ano raw ang mangyayari? Now, maganda yung nakita natin dun sa isang online article kasi doon nakaquote talaga yung mga sinabi na sinamaray. So, medyo ganon. Not naman the entire thing, pero yung mga key points. Ito po ay lumabas sa website po ng Cebu Daily News on August 16, 2024. Na ang exact words daw po na ginamit ng senador na yon ay, ito po, quote-unquote, halimbawa po, syempre, hindi mo maalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami o ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka in heat. Ayan. So paano yun kapag ayaw ng asawa mo? Wala pong ibang paraan talaga para maano yung lalaki. So paano yun? Mambababae ka na lang ba? Eh di kasong-kaso na naman yun. But wait, there's more, Judge. Sabi pa nitong newbie senator, halimbawa, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Kapag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. So ano pwedeng gawin na lang ng babae? Ayun, di ba? Yun din, yung sabi niya. Napakalaki problema. Correct. At hindi lang yun, Attorney Al, sabi pa niya, and again, quote-unquote,
Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan kapag sinabi kong may ibang urge talaga mga lalaki talaga. Talagang nandun eh. So paano yun? Nandyan ang asawa mo to serve you, ayaw niya? So anong pwede kong sabihin sa kanya? Mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. At ano ang naging sagot sa kanya ng lawyer na nakaharap niya? Ayan. Ang sabi niya, lawyer. Oo, ng lawyer. At kilala natin yes, yun. Yes. Ang sabi ng attorney, Senator, kailangan po ng counseling o magdasal na lang po kayo. Manood po kayo sa Netflix o kaya Korean telenovela. So ano masasabi mo sa reply na yun ni attorney, Judge? Channeling yung sumikat na video ng isang TikTok influencer. Very cute, very mindful, very respectful, very witty. Yes, diba? Okay. See how we answered that question? Very cutesy, very mindful, very demure. Yeah, very demure, very witty. O diba, ang galing ng sagot, no? Kasi nga para at least you realize it's not about your feeling, but it's about controlling the feeling, diba? I mean, it's not about reacting to the feeling, but ibig sabihin, hanapin mo, anong problema, bakit kaya may ganyang feeling? So, counseling ang suggestion. Ayun. So, anyway, ayon pa sa article na yun, the said lawyer also emphasized that it is important for married partners to take note of the importance of mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung desisyon ng wife or ng husband in that case. In the end, she corrected the senator's earlier statement, noting that it is not the obligation of a wife to serve the husband. The senator then clarified, clarify niya sarili niya. Sabi niya, sinasite ko lang naman kung ano yung perceived na normal and what was instilled among most. Parang hindi naman yun ang na-instill sa akin. Ayan, sabi pa niya, hindi po ba normal yun? Yun ang na-instill sa atin eh, sabi niya. Naku, ikaw lang, ako sa akin hindi. Hindi pa doon natapos yun, di ba, Attorney Al? Kaya nga lumabas yung, yung phrase na in-hit ulit, di ba? Hindi lang doon, kasi nga isa yun sa phrases na ginamit ni Senator, even after that. Kasi nagkaroon pa silang balitaktakan nung kanyang misis sa social media about that phrase na in-hit, diba? Anyway, let's skip na the aftermath and point out na lang na it's about time to correct that antiquated and obsolete concept tungkol po sa karapatan at obligasyon ng mag-asawa sa isa't isa, lalo na nga sa aspeto ng pagtatalik. Especially since meron nga pong marital rape dito sa Pilipinas, yung sinasabi na duty ng wife to serve the husband, yung mga ganon, di ba? So, kailangan na po na, kung meron po sabi mo kasi hindi naman lahat ganun yung paniniwala, pero baka kasi marami po sa atin na nanonood na ganun ang paniniwala, kailangan na po nating i-correct yung concept, yung pag-iisip na yon, yung perception na yon. At dahil marami pa tayong dapat talakayin sa topic na ito, Attorney Al, mas mainam na kasama na natin ang ating special guest today. So as always, you have the honor of introducing our special guest for today, Attorney Al. Thank you, Judge. Indeed, it is an honor dahil dati ko siya estudyante. Oh, wow. That's great. So our special guest is a graduate of Bachelor of Laws at the Far Eastern University Institute of Law and Bachelor of Arts and Science, Bachelor of Arts, major in Political Science at the Ateneo de Manila University. He is currently a junior partner at the Montano, Flaminiano, and Associates Law Offices, which specializes in family law such as annulment, adoption, child custody, and more, and corporate law such as corporate due diligence, legal audit, corporate documentation, and housekeeping. Ayun, di ba? Napakaganda ka talagang parang bagay na bagay siya dito sa topic na to. Not because may experience siya about it, but because of his expertise on family law. So without further ado, we are pleased to welcome to the People's Court stage Attorney Jerome Dondi Arce. Yes. Attorney Jerome, Attorney Dondi. Attorney Dondi. Hello, Judge. Good day sa'yo. Thank you for having me. Thank you for having me. It's an honor. Thank you very much for accepting sa gitna. Sa seat of power, welcome. Okay. Thank you for having me. Medyo kinakabahan ako ng konti kaya... Slight lang.
Be gentle, be gentle. Oo naman, we are always gentle with our guests. Starting with, nagsimula na ang tanong. And then, una-una, we thank you very much, Attorney Dondi, for accepting our invitation. I know you're very busy running a law office and, of course, and your other activities. Oo, tapos nagkaroon pa tayo ng change in schedule. Yes, Kaya nga medyo kinabahan kami. Mo. Hindi ako may kasalanan. Fortuitous event po yun. Kasi nagkasakit yun. Ano ka talaga? Sorry, hindi lang talaga ako makahindi kay Attorney. Kasi naging professor. Hindi ako hindi ka noon. You have a way of, una-una sasabihin niya, sinabi niya noon, let me check my schedule. Siyempre, ako kinabahan ako, baka hindi po pwede. Tapos sunod na naman, sabi ko, i-check mo, baka pwede ka talaga. Tapos pangalawa, sabi niya, meron ako i-recommend na iba. Sabi ko, hindi, ikaw talaga. Buti na lang. But thank you very much, Attorney Dondi, for that. It's a pleasure and an honor to be in the People's Court. Thank you. So para ma-relax ka, pupunta muna tayo dun sa light topic muna, light question muna tayo. So eto na, no? What? Talagang parang pang legal ethics. Parang bar questions. Pwede rin parang job interview. Parang job interview. Hindi, kasi kanina rin nabanggit mo nung off stage na 2015 ka pumasa ng bar, diba? Yes. So, you've been in practice, you've been a lawyer for almost 9 years. Magti-10. Pwede na maging judge. So, anong pinakagusto mo ba sa pagiging abogado? Ako kasi, yun na nga, sa litigation ako As compared to my wife, nasa corporate law naman siya. So, ang gusto ko sa litigation talaga, people person kasi ako Mas gusto ko napupunta sa mga korte, pati sa mga tao, pati basta nabubuhay yung dugo ko sa hindi ko kaya yung lagi lang nasa laptop, nasa office and everything. I need to go out and talk to people and everything. So pati yun basic din na tumutulong basically lalo na ngayon kasi before I practice general practice criminal, civil, administrative, everything. Yes. Lahat ng stress basically pag litigator. Pero ngayon, dahil nga I specialize now in family law, mas feeling ko nakakatulong ako talaga. Kasi, yun nga, kapag sa ibang gumagawa ka ng kaaway Pero kapag kunyari sa family law, kapag gusto na maghiwalay ng partido, di ba, bibigyan mo lang siya ng remedy to have a way out. So I sleep better at night as compared to akusado, alam mong may kalokohan talaga pero dahil trabaho mo na kailangan protektahan yung rights niya. Ganun. So I sleep better at night knowing na tumutulong naman ako sa tao na gusto na talaga makipaghiwalay. So yun lang naman ang ko. Okay. Siguro magkaroon tayo ng isang session na lahat ng mga family law practitioners. Sama-sama sila. Mga best practices. Pero tama yun. Sabi nga nila, sa family law, hindi ibig sabihin pag naghiwalay is you're breaking them, but rather you're trying to heal them. So maganda. Yung parang very positive. Giving them new hope for new life with hopefully with someone na talagang kapartner mo. Tapos, another chance at love. Another chance at love. Sabi nga one more chance. One more Popoy chance. and Basha. Diba? Parang true love. Yung mga ganyan. Mahanap ang true love. Ganon. Diba? Napaka-inspiring, no? Yes. So anyway, marami pa tayo pag-uusapan. May inspire pa tayo ng further when we discuss the law. Particularly about yung sinabi natin na maybe it's time we change our perceptions about role of spouses, yung husband and wife. Yung mga ganong medyo maling pananaw tungkol sa pagsaserve. Pagsilbihan daw ng misis ang mister. Lalo na pag... Sige. Ang daming Okay. Anyway, mamaya natin pag-usapan natin yan. So in the meantime, mag-short break na muna tayo bago tayo sumabak sa malalim na diskusyon tungkol sa ating mainit na topic on marital rape. Kaya dyan lang po kayo mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network.
The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala ang nag-iisang si Judge G. O yan, Conolasco. So yun na ulit. Yan talaga daw ang uni nag-iisa na tatangi. Okay. Judge. Hello ulit sa'yo, Attorney Alan Tolar Kahuntahan. And of course, our special guest for today. It's me again, Jing Uyen Conolasco, former judge. And welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating amicus curiae or friend of the court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are truly honored to have with us Attorney Jerome Dondi Arces, our special guest, to enlighten our kahuntahan on our featured topic na may pagka-controversial talaga for today. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. Yes, Attorney Al. And para maiba naman sa nakagawian na natin, first time ever, mga kahuntahan, ako po ang maunang magtanong sa ating special guest today. Yan nga, sabi ko nga, first time ever ito since November 2021. 2021. Ayan. Yan. Lagi mo kasi ako, lagi mo binibigay yung responsibility na magtanong sa akin. Talaga ba? Hindi, Yes. siya po yung may gusto nun. O sige, Judge, ikaw na mauna for a change. Yan. Okay. So, ito na. Attorney Dondi, ang first question natin for today. Ano nga ba itong marital rape na ito? At ano-ano nga bang mga batas or kung merong international conventions na nagpabawal at nagpaparusa dito? Pakipaliwanag naman para sa ating mga kahuntahan. So, Judge, basically, ang marital rape ay isang krimen kung saan ang lalaking asawa ay pinipuwersa o pinipilit yung babaeng asawa na makipagtalik kahit ayaw niya. Yun lang basically yung general rule ng kapag yung lalaki, yun nga, katulad ng sabi ng isang senador, na medyo parang, Diyos ko na, 2024 na po. Di ba? Oo nga, diba? May ganong mentality pa pala. But yun, kapag pinipilit ng asawa, yung asawa niya, yung partner niya, na makipagtalik o makipagsiping kahit na sinasabi na pagod ako or masakit ang ulo ko or kung ano man. Pag sabing humindi, tapos pinuwersa mo pa rin, marital rape yun. So as to the laws naman na meron tayo, una sa lahat yung sa Revised Penal Code, Article 335, which defines rape basically. Masyadong complicated yung pero para sa maintindihan ng mga tao sa People's Court, yun nga lang, kapag may force, intimidation, and threat, fit. Yun yung mnemonic ko kasi nga, syempre, bilang mag-aral, kailangan mag-memorize. Force, intimidation, or threat, pag pinuwersa mo yung asawa mo na makipagtalik sa'yo, yan, masama yan. Or kapag deprived of reason or otherwise unconscious, yan, rape yan, magagano. Article 335 yun. So batas na yun, it's a crime against chastity nung panahon na yun. So meaning, it's a private crime. Ang meaning ng private crime, yung victim lang ang pwedeng magsampa ng kaso. At hindi pwedeng magpatuloy na yung kaso kapag umatras na. Yung So, after that, yung convention naman is CEDAW. CEDAW is a convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Medyo mahaba, kaya CEDAW. Na lang. Yun yung parang Bill of Rights ng mga babae. Basically, sinasabi lang nun na equal tayo bilang lalaki and babae. Equal rights yan. Hindi lang mas nakakataas ang lalaki and yan kasi sabi ko 2024 na tayo. So, yun yung natin. And 180 countries ang signatories dyan and included ang Philippines. And with that, na-transform nagkaroon ng isa pang batas noong 1997, which is the Anti-Rape Law of 1997, which is RA 8353, I think. Yes. So, doon, dahil nga signatory tayo ng CEDAW Law, na-convert yung crime against chastity into crime against persons. Okay. Ang rape ngayon is crime against person lang. Ibig sabihin lang nun,
naging public crime na siya. Meaning, hindi lang yung victim ang pwedeng magsampa ng complaint for rape. Kapag may personal knowledge ka na may nangyaring rape, pwedeng ikaw mismo for and in behalf of the of the victim. So, public crime na siya. Okay. And dahil doon, as compared to the private crime, kapag kahit umatras na yung complainant, pwede pa rin ipagpatuloy ng state, ng prosecutor, ng government, ang pagsasampa ng kahit wala na umatras na. Kasi nga, it's a public crime already. So, yun. Tapos, ano pa ba yung last? VAUSI. RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Na sinasabi rin dyan yung kung how to commit the crime, pasok ang rape dyan, ang sexual assault din. Yes. So, Form of violence against women siya. Yes. So, pero with the VAUSI, na ano rin na, pwede din ang lalaki ang maging victim, if ever, sa VAUSI. Kasi pag kunyari may partners, lesbian or gay couples, pwede rin, hindi lang under the of marriage. Sabihin even in a non-marital relationship. Yes, Okay. yes. Basta may ma-prove na meron kayong sexual relations and whatever, pwede na rin na... Sa rape. Yes, pwedeng makuha ng rape through sexual assault. Oo, rape through sexual. Kasi yun isa sa mga changes nga dun sa new rape law, yung nung lumabas noong 1997, Yes. na lalaki, pwede na rin maging biktima ng rape, no? Yes. Rape through sexual assault. Interesting. Pero, mamaya pag-uusapan pa natin yan sa konteksto ng marital rape. Sige, Atty. Sabihin mo. Pero kasi kaya natin tinatawag siya ng marital rape because of the marital mag-asawa. relationship. Yes. Although yung binanggit mo na mga batas on rape, that applies to all, even unmarried. Diba? Pero pag married sila, Yes. then we call that marital Yes. rape. Yeah. Meron That's bang right. yun? Aggravating, nagiging aggravating circumstance ba yung relationship? Parang wala Parang naman wala yata. naman, eh. Does diba? sabi naman ng batas, it does That not doesn't- distinguish. oo. Kahit asawa ka, or kahit boyfriend ka, or kahit stranger ka, kapag pinuwersa mo yung sarili mo sa isang tao na ayaw niya, it's rape. Plain and simple. Ayun. Okay. Okay. So sige, sa next question naman natin, Atty. Dondi, merong isang sikat na kaso, a landmark case tungkol sa marital rape. At ito yung People versus Humawan na inilabas ng Korte Suprema more than 10 years. 10 years, no? Ang tagal na pala, no? More than 10 years ago, specifically on April 21, 2014. For the benefit of our countahans, pwede bang pakikwento sa amin yung mga relevant details and discussion tungkol sa marital rape dito sa kasong ito? Actually, yun nga, Attorney Al, very interesting tong case na to, kaya landmark. Kasi ito lang yung umabot talaga sa Supreme Court na case na nag-prosper ang marital rape. Kasi normally tayo, hindi naman ang kultura natin very traditional, wala nagrereklamo kasi ang mentality natin is, ay asawa yan, ayoko makialam sa problemang mag-asawa. Pero, yun na nga, kailangan very good tong People's Court kasi para magkaroon ng information dissemination na hindi porket asawa, kailangan umuo ka na lang ng umuo sa whims and wants ng asawa mo. So sa People versus Humawan, nangyari to sa CDO, Cagayan de Oro. Mag-asawa siya, tapos yung babae, sinampahan yung asawa niya for 2 counts of marital rape. Kasi sinabi niya na may time na nung tinatawag na niya yung asawa niya, pinuwersa niya yung asawa niya to have sexual relations. Tapos, in fact, medyo gory yung details eh. Kumbaga, kinikwento pa na pinunit yung panty niya. Tapos yung asawa siya, sabi, masakit ang ulo ko or pagod ako sa trabaho, wag muna ngayon. Ganyan. Pero sabi nung lalaki, hindi, asawa kita, pwede kong gawin ang gusto ko sa'yo. Tapos, dahil sa pagpapwersa, medyo maingay, narinig ng mga bata. May 2 silang babaeng bata pa. So, ang masama, hindi lang isang beses nangyari. The next time, nangyari ulit, yung mga bata, pumasok pa sa room. Kasi parang, ano nangyayari? Bakit sumisigaw? Bakit ka sumisigaw? Daddy, anong ginagawa mo kay Mommy? Ganun ang sabi. Parang, huwag kayong makialam, kahit nandito kayo, pwede kong gawin ang gusto kong gawin sa asawa ko. Ganun. Tapos, Mami, ano nangyari? So, buti na lang nandun yung mga anak para mapigilan. Pero kahit ganun, pinersa pa rin na nakuha pa rin ng lalaki, yung asawa, yung gusto niya. So, ayun, hanggang sa nag-file na nga yung asawa sa
against the husband for marital rape. Tapos, ang depensa naman ng asawa is, yun nga, asawa ko siya. Meron kasi tayong dating sinasabi na irrevocable implied consent. Ganon yung mentality dati na pag asawa kita, hindi ka pwedeng humindi sa akin. Kaya nga si Senador yun yung parang. Ganon pa rin, very archaic. Archaic na parang talaga. 2024 na ngayon. Kaya, my body, my rules yung mga babae ngayon, di ba? Pwede na humindi kahit kailan. At any point of the intimacy level. Kapag sabi, ay, ayoko na. Pag pinili mo, inaano mo lang ako, pwede mo ka pa rin, no means no, ibig sabihin. No means no, tama. So, ayun, umabot hanggang Supreme Court yung kaso at sinasabi nga, ang depensa ng lalaki, asawa ko yan, hindi pwedeng humindi siya sa akin. And secondly, physically impossible supposedly yung mangyayari na yun. Kasi nasa Bukidnon daw siya. May alibay siya. Which is kasi the CDO is like 4 or 5 hours away from Bukidnon. Tama. So yun yung depensa niya. Pero ang Supreme Court, sabi ng Supreme Court, naniwala ang Supreme Court sa complainant. Kasi yun nga, ang nag-testify sa kaso, yung dalawang bata. Nasabi, kinikwento nila na naririnig nilang humihindi at umiiyak yung mommy nila. In fact, pinasok pa nila para pipigilan na huwag niyong saktan si mommy. At nakita, binalik pa yung panty and everything. Very gory nga. Pero yun, pinaniwalaan ng Supreme Court yung mga bata and the complainant. Kaya landmark case kasi isa sa mga nahatulan ng marital rape na pwede pala talaga na sa mag-asawa pwedeng gahasain ng asawang lalaki ang asawang babae. At pwede siya makonvict for that. Yun yung pero maganda, mayroon bang comment ang Supreme Court doon sa sinabi niya na sinabi ng akusado na asawa ko yan, I can do whatever I want with my spouse. Actually, ang sabi naman ng Supreme Court dyan na kahit ano pang hindi ka pwede, kailangan mo respetuhin talaga kung anong sinabi ng asawa mo. And ang remedy mo, if ever, kung dahil parang, ay, hindi ako binibigyan, kung sabi nga ng senator, hindi ako pinagbibigyan, hindi ako ganito, siyempre may inikita ko. Pa ako. Ang remedy, ang sabi ng Supreme Court, pwede kang pumunta sa korte para magpaanal. If ever, na you can try to allege it na kasi hindi na consummate. Hindi yung pupwersahin mo. Kasi nga, di ba, if I remember correctly, dyan din sinabi ng Supreme Court na yun nga, no, na hindi property ng asawang lalaki ang asawang babae, na hindi yan chattel, na parang kung kailan mo gustong gamitin, magagamit mo, di ba? Kasi you don't own another person, lalo na yung kahit partner mo pa yan, spouse mo pa. Now, yun, dahil binanggit mo, Attorney Al, yung person, doon ako papunta sa next question. Kasi nga, basically, ang naging discussion natin, nabanggitin ni Attorney Dondi, is yung about yung babaeng asawa, o ang victim is yung babaeng asawa. Pwede rin ba ng asawang lalaki, no, or yung husband ang magreklamo ng marital rape laban sa kanyang asawang babae or wife? Very interesting. Ang hirap naman ng question mo, Judge. Yan yun. Kasi kailangan alam din to ng ating mga kahuntahan. Kasi nga, baka nakacenter tayo, mindset natin, yung misis pwede magsampa ng marital rape laban doon sa asawa. Kumbaga, doon sa typical or mas common na naririnig natin na babalitaan is yung lalaki ang aggressor. Oo, yung aggressor. Aggressive. Tapos yung babae yung tumatanggi. Yes. Paano kung the other way around? Yung babae yung aggressor, tapos yung misis ang aggressor, yung lalaki yung umaayaw. Pwede rin ba si husband na magsampa ng marital rape? Ayun, actually nga, katulad ng sabi ko kanina, 2024 na ngayon, what men can do, women can do also. Yes. Diba? Even better. Yun nga, ang general rule dyan, ang lalaki ang nagko-commit ng marital rape. Yun ang normal na nangyari. Pero ang exception to the rule, it can happen also. Pero yun nga, wala pa tayong test case about it. Pero it can happen through sexual assault. Yun yung ang sexual assault, para lang for the information of everyone, is yun nga, kapag ang example, mag-asawa, tapos medyo
pwede ba sabihin yung mahirap? Kinakabahan ako dito sa pag-illustrate kinakabahan ako. Medyo interesting yung asawa. Iba yung mga trip. Mga trip. Diba? Medyo mga unnatural. Gusto ng mga whips and mga leather. Ganyan. Plus of course, the unnatural insertion of things. Yes. So kapag may any object na inserted in the mouth or anal orifice, pwedeng mangyari kapag ang lalaki ayaw niya, supposedly. But yun nga, katulad ng sabi ko sa'yo, wala pa tayong test case about it. Kasi nga, sa kultura rin natin, very rare ang lalaki na magreklamo. Pati ang mentality, ikaw, nasarapan ka naman. Yan. Correct. Pa ba? Buti nga pa nga, misis mo nga nag-ahiya sa'yo. Pero yun nga, pwede pa rin. Nasa batas naman yun. Yes, kasi nga equal na tayo. What men can do, women can do also. And may kasunod pa. Even better. Sometimes. Pero yun lang po, para sa kalaman natin mga kahuntahan, pwede rin maging biktima ng marital rape ang isang asawang lalaki. So, kasi nga yun, baka doon malagay sa disadvantage ang mga lalaki. Dahil nga sa traditional society na parang mas nahihiya sila Kung may nangyari ba na violate silang gano'n, nahihiya silang magreklamo. So, yan po pwede po kayong mag-ano rin po, i-voice it out. Dahil itong Humawan case, kung hindi naman nagreklamo to si Mrs., hindi rin ito magiging landmark case, diba? So, kailangan lang ng courage to speak out. So, kasi nga, din. Diba, parang kaya nasabi natin landmark because it goes against the norm, against the culture, where the mostly Asian cultures naman talaga, including Philippine culture, na submissive talaga. Conservative. Conservative. Kaya nga ganun yung comment ni Senator. Kaya mali kay Senador talaga. Anyway. We are not hoping na magkaroon ng landmark case for sexual assault, no? Pero at least with the legal information, it's possible. It's possible talaga. Okay. Sige, Attorney Dondi, let's discuss naman yung proseso, no? Let's say meron talaga nangyayari at may nangyaring marital rape. What's the judicial process? Ano ang dapat gawin, and also what could possibly be mga balakid, no, dito sa pag-prosecute ng mga ganitong kaso? At saka, para balance, ano pa yung ano doon? Yung sa defense naman. Sa defense din. Sige, let's see. From the complainant's point of view, ano dapat niyang gawin, at saka for the defense, kung halimbawa hindi nangyari or whatever, ano naman dapat din gawin ng defendant. So, nasabihin, parang mga bar questions yung mga tanong nyo, mahihirap. But mabuti yan para lang for the people's court. Ano ulit? First in judicial process. Okay. So, normal naman yung kapag kunyari may victim kayo ng marital rape and gusto nyong magreklamo, dadaan yan sa public prosecutor muna, sa prosecutor's office. Magpa-file ka ng complaint, kukuha ka ng abogado, whether private practitioner or PAO, para gumawa ng complaint at dadaan sa prosecutor's office. Now, yun nga, syempre, mag-complaint affidavit, go through the processes yan ng, sasagot yung, bibigyan ng pagkakataon na sumagot yung kalaban o yung respondent. Tapos kung nahanapan ng probable cause, aangat sa korte. So, it's the normal process, judicial process na like any other crime, basically. So, ang nakikita kong hurdles dito is, yun nga, the mere fact na People versus Humawan lang ang case na umabot talaga sa Supreme Court is yung traditional and conservative na culture natin na normally pag babae, indahin mo yan, intindihin mo na lang, manahimik ka na lang, pagbigyan mo na lang, yung mga ganong bagay. So, yun yung nakikita kong malaking hurdle. Kasi nahihiya siya na may anak kami, may ang daming factors that comes in sa mga naiisip ng babae na tapos baka sabihin ng mga anak ko, pinipreso ko yung tatay nila. Plus yung iniisip nila na pag nakulong yan, paano na tayo? Tsaka kahiyan sa buong pamilya. Basically. So yun yung nakikita kong malaking hurdle na para nananahimik na lang yung mga babae sa isang tabi. Na kapag lasing si asawa and whatever, pag gustong may mangyari, tumatahimik na lang. But yun nga, mabuti itong ganito na it can happen, and kapag pwede kayong humindi talaga. Kasi nga, your body, your rules. Yun yung kapag hindi mo feel,
sabihin mo lang talaga at may karapatan kang humindi. Okay, let's flip it. I-flip natin yan. Paano kung ano lang, kumbaga parang fabricated, nagreklamo lang yung babae. Parang gun girl nga, diba? Parang gano'n, di ba? Na hindi naman pala nangyari. And remember, idagdag lang natin, meron tayong mga, hindi naman biases, pero pagdating sa rape cases, di ba, meron isang rule na when a woman cries rape. Yun na. Diba? She basically proved already. Kaya talaga yung burden ng accused talaga to prove that it did not happen. Para nabaliktad din, no? Nabaliktad. So, paano yun? Pagka gano'n, ano kaya ang pwede gawin ng lalaki? Anong depensa niya? Very interesting. Hindi natin tinuturuan sila ng depensa. Yes, tama. Pero, yung parang Gone Girl nga na movie. Gone Girl, Well, una sa lahat, yung advice ko talaga dyan is choose the right partner. Yes, correct. Kasi mahirap kung crazy lang dahil maganda, dahil whatever. So from the get-go, From the get-go, you need to really, yun ang sabi sa akin ng magulang ko na pinaka-importanting advice na bibigay is choose the correct partner in life. Kasi it will determine whether your life here would be heaven or hell. So yun yung una muna sa lahat. Na kailan pumili ka huwag kang pipili ng crazy na babae. Kasi meron, yun na, katulad sabi ko, equal naman tayo, may mga crazy na lalaki, pero meron ding mga crazy na babae. So yun yung una kong advice, pumili ka ng tamang partner. Okay. Pero kung nangyari na nga, nangyari na. Naakusahan ka na, falsely accused of marital rape. Tapos lalo na yun nga yung bias. Diba? Pag umupo na yan, nag-testify na yan. Paano na? Yung ano ko lang dyan, sabihin na natin na super doe-eyed ako or whatever. Ang ano ko, the truth will really set you free. Yung mga, kasi katulad nun, sa case ng People versus Humawan, ang defense niya is physical impossibility. Na ang sabi niya, nasa Bukidnon ako noong mga panahon na yon. So, kailangan, kung ano talaga yung nangyari, yun yung sasabihin mo. At kung yun ang totoo, lalabas at lalabas naman talaga yan. So, yun yung advice na pwedeng diskarte na mangyari na, basta kung ano totoo, kung hindi naman talaga, lalabas yan. Merong ebidensya na mangyayari. Meron mga witnesses na magsasabi na, ay, nandito nga naman talaga siya, or whatever. So, yun yung... At saka pwede rin circumstantial, as you said nga, you don't just choose the right partner, but be the right partner yourself. So, kung halimbawa, okay naman pagtrato mo dun sa asawa mo, sa misis mo, tapos biglang magreklamo siya ng ganyan, your friends, your relatives, your children can negate that. Sabihin na, can attest na kilala ko tatay ko. Hindi ganyan ang tatay ko, hindi ganyan ang kapatid ko, hindi ganyan ang anak ko. So, ending, ikaw girl, sorry ka, nag-iisa ka. Pero malaki ang role dyan nung defense counsel. Kasi nga kung fabricated yan, dapat magaling din mag-cross-examine. Mapalabas ni defense counsel. Nagawa-gawa lang through the proper cross-examination. Can I approach the witness? Humiram ka kay Rose ng makeup remover. Hindi naman pala totoo yung pasasa mukha mo. Kakanood ko ng pelikula nito eh. By the time na magpunta yan sa trial, wala na talaga si Pasa. Anyway. Mas lalo kasi di ka panipaniwala, 2 months ago pa rin yung pasasa mukha. Diba? Alam na agad. Maganda yung shinare ni ano. Tama. Sa umpisa pa lang, tama. So ito na, unfortunately, ito na, last question na tayo. Attorney Dondi, ano mga pwedeng gawin para maiwasan ng marital rape at mas maging aware pa mga tao tungkol sa isyung ito? Now, sa palagay mo ba ay sapat ng mga batas na nabanggit mo kanina to successfully address marital rape, or may kailangan bang baguhin sa current laws natin? And if so, ano ang mga recommendations mo to strengthen the current laws on marital rape? Actually, yung mga nakikita ko is maganda itong programang to. Maganda yung programang to para maturuan yung mga tao na, ay, pwede pala yun. Pwede mangyari. So, yun yung unang... Ano ulit yung question na dyan? Medyo kinakabahan ako eh. Yung mga dapat baguhin sa batas. Hindi nga mga batas natin is enough to discourage siguro. Or to address this concern. Ako, I believe na marami tayong batas eh. Katulad nun, doon pa lang 4 na kagad yun. At saka ang ano ng penalty, diba? O reclusion perpetua. Hindi tayo nagkukulang sa batas. But ang ano nga doon is information dissemination. Ay, meron palang ganong batas at pwede palang mangyari yung mga ganitong bagay. So, feeling ko, hindi naman tayo nagkukulang. Yung implementation lang and to change the mindset of the people. The culture na 2024 na guys, di ba? Hindi nga property ang asawa mo. Kung hindi, kaya nga siya katuwang eh. Diba? Katuwang sa buhay.
katulong in the sense na hindi kasi pag minsan katulong mukhang lower whatever. Hindi. Katulong literal katuwang. Equal. Equal mo para sa hirap at ginhawa and everything. So yun yung para maiwasan. Yun nga, natatawa ako dun sa senator nagsasabi, paano naman ako ganyan? Matanda ka na, di ba? Matanda ka na, kaya mo na yan. Di ba? May doctrine of self-help tayo. Diba? Kumbaga, yun yung, hindi mo naman kailangan na pwersahin pa na, di ba? Yun yung, you need to respect and honor also your wife. Kasi nga, yun nga, kasama mo yan habang buhay mo. So, yun, tama, doctrine of self-help. Okay, I like that, ha? Oo, parang yung pinaka, maganda. Okay. Anyway, nakakatawa siya, pero you know, grave concern siya for those na andyan sa marriage, no? Yes. Kasi it's a clear and present danger talaga pag ikaw yung babae, tapos napaka-aggressive ng lalaki, di ba? Pero yun nga, yung sa discussion, meron lang akong idagdag ng konti before we wrap up. Yung sa lalaki pa rin, kasi ngayon natin equal protection, di ba? Kasi nga yung parang limited pagka lalaki, dahil rape through sexual assault na kailangan may pinasok dun sa mga orifices. Paano nga kung pinilit lang siya? Parang yun yung something na dapat ma-address, kasi as of now, parang hindi pa yan magka-qualify na marital rape, di ba? Kaya Judge, yung naman dyan, na nakikita ko, hindi, kasi ang lalaki, pag na-arouse, di ba, mahirap yung, paano mo sabing napilit ka? Kung hindi naman, yun yung depensa doon na... kasi nga, we're talking about biology for academic purposes only. Basta kasi, bawa si lalaki nga, si Mr. nag-know na pero iba kasi yung response. Parang yung sa pelikula na... Oo, yung physical response. Yung disclosure na movie ni Michael Douglas and Demi Moore way back pa. Parang ganun kasi yun na meron ding physical arousal, pero ayaw ni Michael. Parang he still felt violated. So, in the context of marriage, baka pwede rin mangyari na ganun Tapos si lalaki would not be able to say na marital rape kasi hindi nag-qualify sa rape through sexual assault. So, baka yun yung something. Kailangan din ng test case yan. If ever. Para ang hukom mo yung magsabi na kung meron nga ba talaga, kung pwede mangyari. But as of now, wala nga talaga. So, okay. Interesting. Very interesting. Yes. Unfortunately, we've run out of time. But we are very grateful. Thank you very much, Attorney Dondi, sa pagbibigay linaw tungkol sa sensitibong topic na to. Even though it's very sensitive, you really made it something that we can freely discuss. Yeah, oo nga, na hindi tayo pati nga yung doctrine of self-help. Thank you very much, Hindi ko expect Ako nga parang, very good, very demure. Very mindful. Diba? And thank you again, Attorney Dondi. That's my pleasure. Ulit imbitahin ka namin ulit on another topic naman. But before we end, meron ka bang huling paalala or pahabol or bilin sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa ating topic na marital rape? You may address our kahunta. Sige. Dahil dito nga sa marital rape and everything, meron akong anecdote lang tungkol sa marriages in general. Kasi meron akong party na napuntahan. May couple na 50 years na sila magkasama. Okay. So, conversing, parang, wow, 50 years na pala kayo magkasama. Anong secret? Tinanong ko siya, anong secret for the longevity of your marriage? Kasi siyempre, interesting kung paano kayo tumagal ng gano'n. Kasi goals yan. Kasi ngayon, left and right, annulment, and ngayon may divorce. Kung yung divorce, mas marami na yan, mas mabilis. So, anong secret to a long and happy marriage? Ang sabi ng lalaki sa akin is, yun nga, sa marriage namin, ako ang nagde-decide ng mga major decisions. Lahat ng decisions sa minor. So ako parang si Senator to diba? Parang lahat ng major decisions, ako. Lahat ng minor decisions, yung misis niya. Tapos sabi ko, talaga ba ganun? Hindi pa siya tapos. Sabi niya, ayun, awa ng Diyos, after 50 years of our marriage, puro minor decisions lang ang kailangan namin. So bigla parang, okay. So, si Mrs. pa rin. Si Mrs. pa rin. So para sabi ko, saan mag-aaral ang anak namin? Major decision ba? Minor decision yan, si Mrs. na. Saan school mapupunta? Minor decision yan, si Mrs. So parang he differs. Yeah, so yun yung
kahit equal tayo, yun nga, sinasabi ko, hindi lang happy wife, happy life, but I adhere more to happy spouse, happy house. Tama, very diba? good. Hindi lang like that. Equal tayo, hindi lang laging dapat happy si Mrs. May karapatan din na lalaki. So, happy house, happy spouse, happy house. Nice. Hindi lang happy wife, happy life. I like that. So, yun. Ang daming mga quotable quotes sa ni Don Doctrine of self-help and happy spouse, happy house. Very good. Ayan. Ako, thank you very much, Tori Donnie. Talaga proud ako ito. Pero yun na nga, it's all you. You have already grown and done well professionally. And it is really our honor. Thank you. So, that's all for now, mga kauntahan. Kita-kits tayo uli next week sa isang bago episode ng People's Court. Ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat po. Thank you ulit sa iyo, Attorney Don D, especially for the quotable quotes. And next time ulit, ha? Magbaon ka pa ng more quotes. And ako naman po muli, si former Judge Jing Uyanko Nolasco, mga kahuntahan. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin. Dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.